worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo law enforcement, ibang usapan niya. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. Senate Sergeant at Arms retired Major General Mau Aplaska sinuspinde ng Ombudsman ng 6 na buwan. Shooting incident sa Senado, iniimbestigahan na. The part of the PNP, we have this police operational procedure, we have the POP. So all actions to be done by the PNP is based on that manual, no? Para guided kami. So as to the warning shots, it is strictly written in the provision of the POP that the use of warning shot is not allowed. Paggamit ng warning shot sa Philippine National Police, ipinagbabawal base sa Police Operational Procedures ayon sa Directorate for Operations. Medyo naapektuhan actually. Kasi dahil kaya nga nag-record high yung dollar peso, nagsara kahapon sa 61.64. No? That's the highest on record. No? Mga investor nawawalan ng kumpiyansang mamuhunan sa Pilipinas dahil sa ingay sa politika na dinagdagan pa ng gulo sa Senado ayon sa isang ekonomista. Siyempre iniisip natin na posible nilang gawin yung ginawa nila last year, which was they filed motions, they moved to delay, in short, the proceedings last year. Posibilidad na harangin ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court, hindi isinasantabi ng ilang House prosecutors. Rotational brownout patuloy na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Mga consumer pinaaalalahan ng magtipid ng kuryente. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ni Ombudsman Crispin Remulla si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kaugnay ng kanyang pagpaputok ng baril sa loob ng Senado. Ayon kay Ombudsman Remulla, sinisimulan na nila ang investigasyon sa insidente. Ito ang balita ni Van Alvarez live. Ivan, nakausap na ba ni Ombudsman Remulla si Senate Sergeant at Arms Aplaska tungkol sa nangyaring shooting incident sa Senado? June, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi nila nakausap itong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska patungkol dito sa kanilang ipinataw na 6-month preventive suspension. Ngunit ngayong araw din ay ipinadala nila ang order sa Senado patungkol rito dahil para kay Remulla hindi katanggap-tanggap na may mga ganitong klase ng insidente sa loob mismo ng Senado. Ipinag-utos ngayong araw ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension para kay Senate Sergeant at Arms, retired Major General Mau Aplaska, matapos itong unang magpaputok ng warning shot sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Miyerkules ng gabi, May 13. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi nila isasawalang bahala ang ganitong pangyayari, lalo na at hindi papel ng isang Sergeant at Arms na magpaputok ng baril sa loob ng isang establishmento. Worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement?
He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo ng enforcement, ibang usapan yan. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. Ayon pa kay Remulla, ipinataw ang suspensyon kay Aplasca upang hindi maimpluwensyahan ang kanilang investigasyon, lalo na at marami ring suspetsa ang publiko sa nangyari. Kaya natin ginagawa ito para maalay natin ang fears ng tao na magkakaroon ng whitewash o hindi tayo kikilos ang ombudsman sa bagay na to. Siguro tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi, di ba? Ang problema rito ay may kanya-kanya tayong dahilan sa iba't ibang departamento, pero dito sa ombudsman, ito yung ating tungkulin na malaman at alamin at ipagbunyi sa tao, ipaalam sa tao yung mga pangyayari mula sa ating perspektibo. Inaasahang sa susunod na linggo ay mag-i-issue sila ng subpoena sa National Bureau of Investigation, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, mga tauhan ng Senado, mga senador at maging mga kuha ng media sa insidente. Kakalapin rin ang mga CCTV footage sa Senado upang maiwasan ang anumang cover-up. Bukod sa putukan, kasama sa investigasyon ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado sa tulong ni Senator Robin Padilla. Kinuwestiyon rin ni Remulla kung bakit ito iniiwasan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court kung wala naman itong kasalanan. Ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Ayon pa kay Remulla, ilan sa mga posibleng paglabag na maaaring lumabas sa kanilang investigasyon ay obstruction of justice, failure to maintain public order and safety, aiding and abetting a criminal or fugitive from justice, at gross neglect of duty. June, alam na at hindi naman kinontra ni Senate President Alan Peter Cayetano itong order ng Ombudsman na preventive suspension laban kay Aplasca. Ngunit umapela si Cayetano sa Ombudsman na dapat ring magkaroon ng preventive suspension laban naman dito kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, ayon kay Remulla, bukas sila na magkaroon ng joint investigation kasama ang Department of Justice. Ngunit dahil sakop nga ng DOJ ang National Bureau of Investigation o NBI, gusto ni Remulla na ang Ombudsman ang maging central investigators dahil isa silang constitutional independent body. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Jude. Ivan, meron na bang tugon si Ombudsman Remulla doon sa sinasabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ba masususpindi naman si NBI Director Matibag? June, wala pang eksaktong sagot dyan si Ombudsman Remulla. Ngunit kanina nang kinausap niya ang mga media at nagbigay ng panayam, ay lahat ng anggulo ay titingnan ng Office of the Ombudsman. Pagdating dito sa kanilang mga investigasyon, magkakaroon pa nga sila ng panel talaga na tututok dito upang makita ang lahat ng perspektibo ng iba't ibang ahensya na nandun mismo sa insidente sa Senado. Jude. Sa tingin ba ng Ombudsman, ano ang timeline na ibinigay niya o ibibigay niya para dito sa investigasyon na ito? June, next week kasi ay maglalabas na ng mga subpoena itong Office of the Ombudsman doon sa mga ahensya na nandoon sa loob ng Senado. Ngunit yung timeline kung gaano tatagal itong mga kanilang investigasyon ay hindi agad o walang sinabi patungkol dito si Ombudsman Remulla. Ngunit as early as today, meron ng mga ginagawang aksyon ng Office of the Ombudsman pagdating dito sa kanilang mga investigasyon dahil sabi nga niya hindi katanggap-tanggap na mismo sa loob ng establishmento ng gobyerno ay may ganitong mga karahasang nangyayari. Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Itinuturing na person of interest ng National Bureau of Investigation si Senator Robin Hood Padilla sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kung meron mang dapat tanungin kung nasaan ngayon si Senator Bato, walang iba kundi ang kaalyado nitong si Senator Padilla. Ayon sa NBI Chief,
Identified naman anya na si Senator Padilla ang kasama ni Senator Bato bago mapaulat na nakalabas na siya ng Senate premises. Binigyang linaw ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang ibig sabihin sa viral video na nakuha noong kasagsagan ng gulo sa Senado nitong Miyerkules. Anya, iba ang pagkakaintindi ng marami sa binabanggit niyang pagtatago ng CCTV footage dahil ang ibig niyang tukuyin ay itago ito para maging ebidensya. Ito ang balita ni JP Nunez. Baka may makuha po tayo ng mga records. Itago niyo yung CCTV. Magkatutukan mo, kumigil sila dumating. Exactly. Sino nasunod? Itago ang CCTV. Ito ang narinig na sinabi ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang Facebook Live matapos umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa Senado noong gabi ng Miyerkules, May 13. Nangyari ito habang ipinapaliwanag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa mga senador kung anong nangyayari sa Senado. Hindi ito nakalagpas sa pandinig ng mga nakasubaybay na netizen at agad nilang binigyang kahulugan na tila nais ni Senator Estrada na ikubli sa publiko ang nangyaring barilan sa Senado. Ang viral video ng mambabatas ay meron ng 7 milyong views, halos 38,000 comments at higit 180,000 na samut-saring reaksyon as of May 15, 1:30 p.m. Ngunit kanina, nilinaw ng senador na ang punto niya sa video ay mai-preserve ang CCTV footages ng pamamaril para magamit bilang ebidensya. Preserve yung CCTV for future reference. Dati bang binigyan ng ulit pagsasalita ko? Suportado rin niya ang paglalabas nito kung gagamitin sa investigasyon. I'm open to it. Pagdating ng investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages. May sagot din ang senador sa mga tanong kung dapat bang i-take down ang mga video niya na kumalat na online at may maling impresyon. Malinis ang konsensya ko, bakit ko iti-take down? Tingin ni Senator Jinggoy, binigyan ng maling kahulugan ang kanyang naging pahayag sa video upang suportahan ang haka-hakang palabas lamang umano ng Senate Majority ang barilan para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. May mga malisyosong talk dyan. Sinasabi nila, kami sa majority nag-stage ng incident na yan. Sa ngayon, meron ng mga resolusyon sa Senado na inihain ng mga senador para itulak ang masusing investigasyon sa insidente ng makasaysayang barilan sa loob nito na nag-iwan ng hindi makalilimutang tensyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na ipinagbabawal sa Philippine National Police ang paggamit ng warning shot. Base ito sa umiiral na police operational procedures dahil sa posibilidad na may madamay na sibilyan sa paligid na posibleng tamaan ng bala. Ito ang balita ni Lea Ilagan. In the part of the PNP, we have this police operational procedure. We have the POP. So all actions to be done by the PNP is based on that manual, no? Para guided kami. So as to the warning shots, it is strictly written in the provision of the POP that the use of warning shot is not allowed. Miyerkules ng gabi, narinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Senate of the Philippines. Kahapon, sinabi ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro na si retired Police Major General Mau Aplaska, ang Senate Sergeant at Arms, ang nagpaputok ng baril bilang warning shot. Ito ayon kay Aplaska ay para sa mga armadong tauhan ng National Bureau of Investigation na hindi umano nakipag-ugnayan sa kanila bago pumasok sa Senado. Sinabi din ni Interior and Local Government Secretary John V. Crimulla na nasa 27 putok ang nagmula sa USAA habang 5 ang mula sa NBI. Ngunit kailan nga ba dapat ginagamit ang warning shot? Ayon kay PNP Directorate for Operations, Deputy Director
Police Brigadier General Alan Manibog. Base sa kanilang revised PNP operational procedures, bawal sa mga pulis ang gumamit ng warning shot. Ito'y dahil maaaring magdulot ng panganib sa mga tao at paligid. Gayunman, mayroon pa ring ibang konsiderasyon ang PNP sa warning shots, gaya ng kung ang pulis ay outnumbered, overpowered at mayroong matinding banta sa buhay. The use of firearms can be made only when there is an imminent threat upon himself or the self-defense or of the defense of strangers. So yan po ang nagagamit natin yung firearms. Paliwanag pa ni Brigadier General Manibog, may mga paraan naman na pwedeng gamitin ang isang pulis bago gumamit ng dahas. Kabilang ang verbal warning, kung saan susubukan mo ng bigyang babala ang kabilang panig. Gayon din ang paggamit ng megaphones at police sirens. Huling opsyon na aniyang paggamit ng armas sakaling humarap na sa matinding panganib. So, yun nga, marami namang pamamaraan na gamitin muna natin yung pwede, megaphone, pakilala ka. Oh. Kung hindi mo naman siya papatayin, so you have to meme him through not in the fatal part of the bodies. Kung yung kung saan yung heart, so you can neutralize him. Siguro, tamaan mo siya sa paa. Yun, just to disable him. Sa mga sibilya naman o personnel sa labas ng PNP, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na may mga kasong maaaring kaharapin kapag gumamit ng warning shot. Sa mga non-members ng Philippine National Police, may batas naman na nag-govern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about indiscriminate firing at yung possible charge na alarms and scandal. Dagdag pa ni General Tuanyo, ang warning shot ay kadalasang isang putok lamang. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pambansang pulisya sa nangyaring gulo sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, na isumite na ng forensic group kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang 3D reconstruction sa nangyaring barilan. Mananatili naman sa PNP Anti-Cybercrime Group ang mga CCTV footage na nakuha sa loob at labas ng Senado para sa preservation at analysis. Sa ngayon po ay pinapanood po ni PNP yung reconstruction na sinagawa ng forensic group kaugnay ng halimbawa ng mga trajectories, ng mga bala, yung mga spent shells at iba pa. Makarama panood po ni PNP, hingi tayo ng clearance sa kanya kung maaaring kung kailan po natin ibibigay o share sa publiko yung pong initial result po ng kanyang pag-analyze po ng resulta ng forensic group. May epekto sa ekonomiya ng bansa ang ingay politika ngayon na dinagdagan pa ng tensyon sa Senado. Ayon sa isang ekonomista, maraming reforma at mga panukalang batas ang hinihintay rin ng mga foreign investors na may sa katuparan sa bansa para mahikayat silang mamuhunan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Medyo naapektuhan actually. Kasi dahil kaya nga nag-record high yung dollar peso. Nagsara kahapon sa 61.64. No? That's the highest on record. No? May indikasyon na bumababa ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas dahil na rin sa ingay sa politika. Dumagdag pa rito ang gulo sa Senado. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, may epekto ito sa galaw ng merkado dahil sa kawalan ng katiyakan na nakikita ng mga foreign investor at mga nagnenegosyo. Well, naapektuhan yung markets, yung sentiment. No? Although, sige, parang somewhat yung tensions nag-ease, di ba? Yun doon sa Senate, no? Apparently, hindi naman pala not as bad yung turnout. Pero syempre, there are other considerations pa rin. Ilang investors ang umaasang magkakaroon ng reforma sa bansa sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga panukalang batas na makakatulong sa negosyo. Ngunit dahil sa nakikitang ingay sa politika na dinagdagan pa ng gulo sa Senado, may pangamba na baka hindi umusad ang mga reformang ito.
So ang tanong, yung mga priority na reform measures that require legislation, magagampanan ba in a timely manner? Diba? Dadaan yan sa House, dadaan sa Senate. O, kung importante kasi, yung majority, yung overwhelming majority, suportado sa House at ganoon din sa Senado. No? Hopefully, ay ang tinitignan ng lahat. Ayon kay Rica Fort, ilang mahalagang konsiderasyon ang tinitignan ng mga mamumuhunan at mga nagdenegosyo sa isang bansa. Kabilang narito ang klase ng pamamahala ng gobyerno at rule of law. Catch-up spending based on good governance, kasi yung magic word, and yung legislation that could change the landscape politically. No? Para maayos nga to address the problems on that, kasi yung global investors, they would always look for that, foreign investors, kasi they have a choice to invest in many countries around the world, and that's part of their metric, yung ESG standards, no? Meaning yung mga E, friendly sa environment, yung mga sustainability, S, social, makatao, and G, yung governance, rule of law, institutions of law, yung justice system. Nito na mga Abril, bumili sa 7.2% ang inflation rate ng bansa o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bumaba naman sa 2.8% ang gross domestic product o GDP growth rate ng bansa sa kabila ng bababang economic indicators. Ayon kay Rica Fort, may indikasyon naman na makakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. First, yung catch-up spending. Meron naman signals na may epekto na kasi yung catch-up spending, that's hinge on better governance standards, di ba? Na napasa yung national budget ng January 5. Wala na, mas maganda na yung governance standards doon, di ba? Kasi yung previous years may alleged na insertions, etc. Del Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi sinasantabi ng ilang House prosecutors ang posibilidad na tangkang harangin ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Pero nanindigan ng mga mambabatas na sinunod nila ang rules of procedure sa inendorsong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Siyempre iniisip natin na posible nilang gawin yung ginawa nila last year, which was, they filed motions, they moved to delay, in short, the proceedings last year. Kung ang ilang House prosecutors ang tatanungin, walang dapat maging hadlang sa pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Kasunod ito ng pag-endorso ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Pero aminado si House Prosecution Panel member San Juan City Representative Bel Zamora, nababahala ito sa maaari na namang mangyari sa Senado, partikular na ang anyay mga hakbang para mapigilan ang paglilitis sa Vice Presidente. Sa gitna ito ng nakasaad sa sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano para kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III, kaugnay ng inaasahang pag-convene ng impeachment court. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles. Absent any question on the rules and procedure relating to the transmitted articles, well, ang basa ko po doon ay posibleng may mag-question uli tungkol sa rules at sa procedure. I don't see how they can question the jurisdiction of the Senate as an impeachment court. Ganito rin ang paniniwala ng isa pang House prosecutor na si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores. Pero nanindigan ng mga ito, sinunod ng Kamara ang saligang batas at mga panuntunan sa iniendorsong articles of impeachment. With the Senate, you never know di ba? Although we've studied the rules naman, and hopefully wala nang mga technical issues that might derail it. Because I think ultimately, gusto din ng mga tao marinig yung reasons or answers of the Vice President.
Para naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat mag-convene muna ang impeachment court bago pa resolbahin ang anumang issue sa inendorsong articles of impeachment. I think all questions relating to whatever it is, whether to jurisdiction, whether to preliminary questions on the status, for example, of the Supreme Court petition of the defense, no? That should be resolved not as a Senate plenary, but as a Senate impeachment. Sakali namang ma-convene ang impeachment court pero agaran ding i-dismiss ang impeachment case, ayon kay Akbayang Party List Representative Shell Jokno, magkakaroon ng pananagutan ang Senado. Sa tingin ko po ay labag sa konstitusyon yan. Dadalo sa pag-convene ng impeachment court ang House Prosecution Panel na binubuo ng 11 miyembro upang ipakita ang kahandaan nito sa gagawing paglilitis kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na dumalo sa preliminary investigation ng ilang kongresista at iba pang respondent na nireklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Para sa isa sa mga respondent, posibleng ireklamo pabalik si Attorney Carpio kung madidismiss ang inihain nitong reklamo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ito yung classic Duterte moves, yung pananakot at panghaharas. Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. Walang kabuluhan at umano'y harassment lamang. Ganyan inilarawan ng mga respondent na kongresista ang mga reklamong inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa kanila at sa mga tagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay maumayang Liberal Party List Representative at isa rin sa House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Duterte, kung madidismiss ang mga reklamo sa kanila na paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act, pupwede nilang sampahan pabalik si Carpio ng mga reklamo dahil sa mga danyos na naidulot nito sa kanila. And in fact, as I may add, kung madismiss po itong kaso na to, pwede naman po kami mag-file ng counter charges for damages, for malicious prosecution, even for perjury. Kumpiyansa ang mga ito na wala silang nalabag na anumang batas nang siyasatin ang mga financial documents ni VP Sara at ng kanyang asawa sa mga isinagawang impeachment proceedings sa Kamara. Kaugnay ito ng ulat ng AMLAC na bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions sa mga bank account na iniuugnay kay VP Duterte at Attorney Carpio. Nirerespeto naman ng kampo ni Attorney Mans Carpio ang opinyon ng mga mambabatas. Ngunit naninindigan ito na may naging irregularidad sa panig ng mga kongresista at iba pang inireklamong resource persons sa pagpresenta at pagkwestiyon sa mga confidential documents ng isang private citizen. This is not simply about pananakot, but it's also about accountability. Kasi very clear naman po yung Anti-Money Laundering Act na you cannot disclose any information, shall not disclose in any manner. So they disclosed it in the Committee on Justice hearing, which was publicly broadcasted. Personal na dumalo kanina sina Congressman Jokno, Sendanya at De Lima sa unang yugto ng preliminary investigations ng Quezon City Prosecutor's Office. Inaasahang magkakaroon ng susunod na pagdinig sa darating na May 29. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinagi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang aligasyon na nabuo ang Senate majority para protektahan lamang ang isang tao laban sa impeachment. Inaasahang sa Lunes, May 18 ay magsisimula ng magsilbi ang senador o ang mga senador sa impeachment court para sa formal na trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni JP Nunez. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon.
Isang patas na paglilitis ang gagawin ng mataas na kapulungan ng Kongreso kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa gitna ito ng mga espekulasyon na kaya nagpalit ng liderato ang Senado noong Lunes ay upang protektahan si VP Sara sa napipintong impeachment trial sa Senado. Sa hanay ng kasalukuyang mayorya, kabilang dito ang mga senador na kaalyado ni Vice President Sara Duterte, kabilang sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Rodante Marcoleta. 2/3 ng mga senador o 16 na boto ang kinakailangan para ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Kaugnay nito, binigyang diin ni SP Cayetano na hindi naman nagpalit ng Senate presidency para lang protektahan ang isang tao sa impeachment. Sa Lunes, May 18, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court at ayon kay SP Cayetano, pwede na ring magsimula ang impeachment trial laban kay VP Sara. Naabisuhan na anya ng Senado ang House prosecutors na natanggap na nila ang articles of impeachment na nai-transmit noong May 13, araw ng Miyerkules. Kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. Samantala, hindi umano lingid sa kaalaman ni SP Cayetano na may tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado sa Lunes. Sinasabi ng mga kasama namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, patuloy na binabantayan ng Department of Migrant Workers ang 38 Filipino seafarers na sakay ng MV Hondius. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, kahit nagnegatibo na ang mga ito sa hantavirus, sinusubaybayan nila ang kalusugan ng mga ito. 21 sa mga ito ang kasalukuyang nasa the Netherlands para sumailalim sa quarantine, habang ang 17 iba pa ay inaasahang darating sa Rotterdam sa Lunes, May 18. Simula ngayong araw ay matatanggap na ng mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus ayon sa Department of Budget and Management o DBM. Kasama sa mga tatanggap ang mga miyembro ng militar at uniformed personnel. Ayon sa DBM, naglaan ang pamahalaan ng 73.456 million pesos para ilaan sa mid-year bonuses ngayong taon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkilala sa serbisyo ng mga kauni ng pamahalaan. Tiniyak ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo na nai-release na ang nasabing pondo para maipamahagi sa mga kwalipikadong kawani. Mas mababang interes ang alok ng Department of Education at Land Bank of the Philippines sa mga guro sa ilalim ng bago nilang kasunduan. Sa ilalim nito, i-refinance ng Land Bank ang mga existing loan ng mga guro at DepEd personnel sa mga pribadong lending company. Bukod dito, hindi na rin maniningil ng service fee ang Land Bank sa mga remittances at gagawing 6.5% per annum na lang ang interes na sisigilin ng Land Bank. Mas mababa ito kumpara sa 3% per month naman na interes sa mga pribadong lending firm. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin nitong matulungan ang mga guro na makabangon sa pagkakautang at nang hindi na mabawasan ang kanilang take-home pay. Ayon sa kalihim, ang problemang pinansyal ay kadalasang dahilan kaya hindi nagiging produktibo ang mga guro. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza na nasa Perth, Australia.
Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Sa China, makabuluhan ang resulta ng bilateral talks sa pagitan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Nangako ang Chinese leader na mas bubuksan pa nito ang Chinese market para makapasok ang mas maraming US investments. Isa na rito ang pagbili ng China ng langis sa Amerika upang mabawasan ang dependence nito sa Strait of Hormuz. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nagharap sa isang closed-door meeting sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na bahagi ng state visit ng US leader sa China nitong Huwebes, oras sa China. Dito nagkaroon ang dalawa ng talakayan kaugnay ng kalakalan, ang gyera sa Iran at ang issue patungkol sa bansang Taiwan. Matapos ang meeting, ipinahayag ni President Xi ang kanyang pagsang-ayon sa Make America Great Again na political slogan ni President Trump. Sa kanyang talumpati, ang adhikaing ito aniya ng US leader ay lumalapat sa kampanya ng China na Great Rejuvenation. Kaya positibo ang Chinese leader na mayroong punto ng pagkakaunawaan para sa magkasabay na pag-unlad ng dalawang bansa at mga iba pang nasyon sa buong mundo. The people of China and the United States are both great peoples. Achieving the great rejuvenation of the Chinese nation and making America great again can go hand in hand. We can help each other succeed and advance the well-being of the whole world. Kaugnay naman ng Taiwan, nauna nang binalaan ni Xi si Trump na ang issue ay sensitibo na kung hindi matatalakay ng maayos ay tiyak na mauuwi sa kanilang hidwaan. Sa ulat ng White House, ilan sa mga napagkasunduan ng dalawa ay ang pagpapalago ng ugnayang pangkalakalan, partikular ang mas malawak na access sa Chinese businesses at pagpaparami ng Chinese investment sa American market, mas agresibong hakbang upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na fentanyl sa US market, at ang dagdag na pagbili ng China sa US agri-products. Saglit na pinayagang makapasok ang mga business executives sa pagpupulong ng dalawa upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo at pamumuhunan. Ayon sa White House, kapwa sumang-ayon ang dalawang leader na panatilihing bukas ang Strait of Hormuz para sa malayang pagdaloy ng langis. Tutol din ang China sa paniningil ng buwis at militarisasyon sa strait, at sinabi rin ni President Xi na bibili ang China ng US oil upang mabawasan ang kanilang dependence sa Hormuz Strait. Kapwa rin tutol ang dalawang leader sa pagkakaroon ng armas nuklear ang Iran. Samantala, nagpaliwanag si Trump sa pahayag ni Xi na isang declining nation ang US. Aniya, sang-ayon siya ng 100% sa sinabi nito na bumagsak ang Amerika. Ngunit ang pinatutukuyan aniya ni Xi ay ang nagdaang sinapit ng Amerika sa mga pumalyang polisiya ng kanyang minana sa nakaraang administrasyon. Katunayan aniya, binati pa siya ni President Xi sa lahat ng kanyang maraming achievement upang muling maibangon ang US kahit sa maikling panahon pa lamang niya bilang Pangulo. Samantala, formal nang inimbitahan ni President Trump si President Xi para naman bumisita sa Amerika sa buwan ng Setyembre. Nagpasalamat ang US leader sa mainit na pagtanggap ng China sa kanilang delegasyon. Umaasa si President Trump na mananatiling espesyal ang relasyon sa pagitan ng Amerika at China sa kabila ng mga issue. Tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it. The American and Chinese people, it's a very special relationship, and I want to thank you again. This has been an amazing period of time. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Cuba naman, naglabasan sa lansangan ng mga mamamayan ng Cuba dahil mahigit 20 oras na silang walang kuryente. Ayon sa Energy Ministry, naubusan na sila ng supply ng langis at nanganganib ng mag-collapse ang kanilang power grid sa mga susunod na araw.
6 na linggo nang walang fuel delivery sa bansa bunsod ng sanksyon ng Amerika sa mga oil delivery nito. Samantala, nasa Cuba ngayon ang ilang opisyal ng US Central Intelligence Agency upang mag-alok ng $100 million cash aid kapalit ang mga reforma sa government system sa paraan ng Amerika. Sa ngayon ay wala pang katiyakan ang sagot ng Cuban government sa sitwasyon. Samantala sa California, ipinare-recall ng kumpanyang IQ Produce sa Vernon, California ang nasa 528 cases ng 150-gram pack ng enoki mushroom dahil sa posibleng kontaminasyon. Ang recall order ay kasunod ng resulta ng test ng US Federal Food and Drug Administration o US FDA sa pagkakaroon ng bakterya na Listeria monocytogenes sa ilang nakuhang samples nito. Ang nasabing bakterya ay posibleng magdulot ng nakamamatay na allergic reaction sa mga bata at mga senior citizens o may mahinang immune system. Wala pa namang naitatalang ulat ng pagkakasakit kaugnay ng produkto, subalit nagpaalala ang kumpanya sa mga nakabili ng IQ brand na enoki mushroom ay maaari silang mabigyan ng full refund. Sa ibang balita, nasalang sa totoong rescue operation ng ilang US reservists nang mamataan ang 11 survivors ng bumagsak na pribadong eroplano sa Melbourne, Florida. Ayon sa US Air Force, kasalukuyang nasa training ang mga sundalo nang makatanggap ng tawag kaugnay sa mga biktima. Sa tulong ng US Coast Guard, natunton ng mga ito ang mga biktima na palutang-lutang suot lamang ang kanilang life vest. Agad nilang binigyan ng mga ito ng rubber boats habang hinihintay ang dagdag na tulong. Ayon sa mga biktima, bumagsak umano ang kanilang eroplano dahil sa engine failure. Bukod kay US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, nag-stand out sa US delegations ang tech mogul na si Elon Musk. Nagmistula itong sikat na celebrity lalo na sa Chinese media na isa-isang nakipag-selfie sa kanya. Ito ang balita ni Marge Pelayo. Agaw atensyon si Tesla CEO Elon Musk sa unang araw ng China visit ni US President Donald Trump. Sa welcome ceremony pa lang, hindi maitago ang paghanga nito nang kunan ng isang 360-degree video ang Great Hall of the People habang pumipila ang lahat sa group picture. Bukod dito, isinama ni Elon ang kanyang 6-year-old na anak na si X, ang nag-iisang bata sa high-level meeting ng world leaders at business executives. Kung bakit, nag-aaral daw kasi ito ng Mandarin. Instant celebrity ang SpaceX owner sa Chinese media. Isa-isang naglapitan ng mga ito na hindi alam ni Elon kung sino ang unang haharapin. At kahit ang mga kapwa niya tech executives, hindi napigilang makipag-selfie gaya ni Xiaomi CEO Lei Jun at ang Apple CEO na si Tim Cook. Kinaaliwan naman ang mga meme-worthy snapshots ni Elon na tandang ini-enjoy lang nito ang okasyon. Kasama ni Elon ang iba pang naglalakihang pangalan sa business at technology industry ng US para sa isang trade talk sa China. Positibo naman ang business tycoon na magiging maganda ang resulta ng kanilang pakikipag-usap at makabubuo ng magagandang kasunduan at collaboration sa mga Chinese investor. I have a good feeling about these talks. I think there will be good results, is my guess. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Isang makabagong teknolohiya sa larangan ng medical surgery at panggagamot ang ilunsad na sa bansa. Ito ay makatutulong para mapabilis at mas matiyak na ligtas ang mga pasyente. Ito ang balita ni Jean Bugtong. So
yung launching ng Tomai single port robotic system is a sign na we are at least at par with the best in the world. Isa na namang makasaysayang hakbang sa modernisasyon ng serbisyong medikal sa bansa ang inilunsad ng Chinese General Hospital and Medical Center na layong mapaunlad ang operasyon sa mga ospital at mapabilis ang paggaling ng mga pasyente. But more important than that status is the fact that makakapag-offer na tayo sa mga pasyente ng mas magandang paraan para maging mas magandang kanilang recovery. Itong single port, isang butas lang, pero makakapasok ko yung 4 na instrumento para magawa yung aming dapat gawin na operasyon. So, ang kagandahan is more and more Filipinos would have availability ng even lesser and more minimal invasive surgeries than compared sa before. Formal itong inilunsad katuwang ang RoboCare Surgical Center, ang kauna-unahang Tomai Endoscopic Single Port Surgical System sa Pilipinas. Ang makabagong teknolohiyang ito ang magbubukas ng panibagong yugto sa robotic-assisted surgery sa bansa. Ayon sa mga pag-aaral, malaking pag-unlad ito sa larangan ng advanced minimally invasive surgery sa Pilipinas. Inaasahan na ang paggamit ng robotic-assisted technology ay hindi lamang magpapataas ng kalidad ng mga surgical procedure, kundi magbibigay rin ng mas ligtas, mas epektibo at mas makabagong serbisyong medikal para sa mga Pilipino. So gusto naming ipalawak pa sa mas maraming surgeons. So gusto namin makapag-train ng more surgeons so that there will be more people who would be able to use the machine. So aside from that, gusto rin namin na susunod go into yung tinatawag na telesurgery. Itong aming machine dito has the capability of telesurgery na. Dumalo rin sa paglulunsad si DOH Secretary Teodoro Herbosa na nagpapahayag ng suporta sa pagpapalawak ng makabagong robotic surgery sa bansa. Meron silang historic event dito. Nag-inaugurate sila ng very first single port robotic surgery device dito sa Southeast Asia. Pinakauna po ito. At ako ay napaka-impressed. Being a surgeon myself, I'm impressed at the development at naipasok ito ng Chinese General dito sa Pilipinas. So aaralin natin yung tinatawag na PhilHealth Benefit Package for Robotic Surgery. That way, magiging accessible ito sa marami pang mga Pilipino basta't mabayaran ng PhilHealth member ang kanilang operation. Sa tulong ng makabagong robotic-assisted technology, inaasahang mas mapapabuti pa ang kalidad ng operasyon at recovery ng mga pasyente. Jean Gruta Bugtong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na sa serbisyo ang 7 pulis na dating nakatalaga sa Criminal Investigation and Detection Group. Ito'y matapos na aprubahan ni Philippine National Police Chief General Jose Milencio Nartates Jr. ang dismissal order sa kanila. Ang kaso ay kaugnay ng nawalang 13 million pesos na evidence money sa isang operasyon sa Pogo sa Bagak, Bataan noong October 2024. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na pinaghati-hatian ng 7 pulis ang nawawalang 13 million pesos na ebidensya. Ang accessory penalties nila ng pagkakatanggal sa serbisyo ay binubuo ng pagkakatanggal ng kanilang eligibility. Ito yung forfeiture ng kanilang retirement benefits at disqualification for employment sa gobyerno. Nagsagawa ng search and rescue exercise ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang eksena kanina ay sa pilitang paglapag ng isang eroplano sa Manila Bay. Sinabi ng CAAP na nasunod naman ang mga tamang proseso ng pagresponde ng mga nakilahok. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
RCC Manila approach. RCC. ABC 522 PIREP unable to control the aircraft at time 0115 and intends to ditch around Manila Bay. Radar contact loss at time 0116, 8 miles west of Manila. Ipinamalas ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang kakayahan at husay sa pagresponde sa mga sakuna, partikular na ang isang aksidente sa eroplano. Sa pamamagitan ng Philippine Aeronautical Rescue Coordination, isinagawa ng Civil Aviation Authority o CAAP ang Search and Rescue Exercise o SAREX 2026. Isinagawa ito sa Manila Bay sa paligid ng Dolomite Beach. Nagsanib puwersa dito ang mga kaukulang government agencies kabilang na ang Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fire Protection o BFP. Ayon kay CAAP Director General Raul Del Rosario, ito ay simulation at aktual na pagsasanay kapag nagpatupad ng aircraft ditching o sapilitang paglapag ng eroplano sa tubig. Ito ay nagsisimulate tayo ng may accident, aircraft accident, na ito ang napili nating venue, ditching, at paano i-organize ang Incident Command Center, i-alert lahat ng responders, at i-execute from alerting to the deployment of responders hanggang madala sa treatment facilities yung mga victims. So, yun yung kabuuan ng exercise natin. Search and rescue exercise. Sa aktual na pagsasanay, nagsimula ang alerto mula sa Air Traffic Management Center ng CAAP bandang alas 9 ng umaga. Isang chopper na may sakay na ilang rescuer ang ibinaba sa bahagi ng dagat ng Manila Bay. Nirespondihan ito ng PCG gamit ang ilang rigid-hulled inflatable boat kung saan dinala ang iba sa baybayin upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Habang ang iba ay sinakay sa pinakamalapit na PCG vessel kung saan nilapatan ng mga ito ng pangunang lunas ng mga medic unit ng ahensya. Mayroon ring firefighter patrol na nag-apula ng sunog sa kunwaring lumapag na eroplano sa Manila Bay. Sa isinagawang search and rescue exercise ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, umabot lang ito sa loob ng 1 oras. Ang nakikita ko dun sa procedure na sunod natin. Kasi yung pag-alert ng mga responders, ginawa natin real time. Yung pag-put up ng Incident Command Center, meron tayo. Tapos na-simulate natin yung rescue itself na may hino-hoist at saka merong mga yung mga kinukuha by boat at saka na-establish natin yung triads hanggang pagdala sa hospital. So nagawa natin yon. So para sa akin, we are quite successful having covered all the aspects of search and rescue up to the treatment facilities. Nilinaw naman ng opisyal na dumedepende ang pagresponde at tagal nito sa bawat sitwasyon at uri ng sakuna. May mga situation na ang search and rescue ay hindi sa dagat, kundi sa bundok at sa malalayong lugar. Pero ang tinitingnan natin is yung structure, yung organization, lahat ng involved, yung interagency coordination, at saka yung safety na gusto natin ma-assure yung riding public na meron tayong situation na ganito, na meron tayong capability na ganito para pag dumating ang sitwasyon na meron tayong mga accident and incidents, ready ang response natin. Ayon pa sa CAAP, dapat isagawa ang SAREX tuwing 2 taon alinsunod sa requirement ng International Civil Aviation Organization. Target ng mga ahensya na mapalakas pa ang kanilang kasanayan sa pagsasagawa ng mga pagresponde sa mga sakuna. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang lalaki ang nailigtas matapos matabunan sa nangyaring pagguho ng mga bato sa Sitio Dogo, Barangay Napwa, sa Sabangan Mountain Province kaninang umaga. Ayon sa saksi, tinangka ng biktima na iligtas ang kanyang motorsiklo ngunit nangyari ang rock slide. Batay naman sa mga residente, nagtuloy-tuloy ang ulan sa nakaraang mga araw kaya lumambot ang lupa na posibleng sanhi ng pagguho. Nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na maging mapagmatyag sa pagdaan lalo sa bahaging malapit sa bundok.
Nananawagan ng donasyon ng bisikleta ang Department of Education o DepEd sa Antique para sa mga estudyanteng nakatira malayo sa kanilang eskwelahan. Ang inisyatibo na tinawag na Pedal of Hope ay naglalayong tulungan ng mga mag-aral na makapasok sa eskwela nang hindi nagbabayad sa transportasyon. Ang programa ay ilulunsad kasabay ng simula ng Brigada Eskwela sa June 1 sa Tario Lim National High School sa Tibiao, Antique. Maaaring makipag-ugnayan sa DepEd Schools Governance and Operations Division sa lalawigan. Nasa 11 coconut crabs ang ibinalik ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Provincial Fishery Office sa Gaspar Island sa Barangay Pingan, Sagasan, Marinduque. Ito ay matapos kumpiskahin ang mga ito sa ilang residente na nagtangka itong ibenta. Ang mga nasabing coconut crab o Birgus latro ay mga endangered species na nanganganib ng maubos, kaya dapat itong pangalagaan at paramihin. Hinihikayat po namin ang mga lahat po na huwag po nating hulihin sapagkat ito po ay endangered na po at ayon sa batas, boss, ay may matinding kaparusahan ito. Maaari po kayo makulong ng 8 taon. Mas mataas na heat index ang mararanasan sa ilang mga lugar sa bansa bukas araw ng Sabado. Ayon sa forecast ng Pag-asa, abot sa 45 degrees Celsius ang mararanasang init sa Hacienda Luisita sa Tarlac. 44 degrees Celsius naman sa mga lugar ng Kamiling Tarlac, Borongan at Giyuan Eastern Samar. 43 degrees Celsius ang heat index sa 12 lugar kabilang na ang Dagupan, Pangasinan, Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso sa Bulacan, Sangli Point sa Cavite at San Jose Occidental, Mindoro. Samantala, 20 lugar ang makararanas ng 42 degrees Celsius na heat index kasama na ang Etiaga, Isabela, Tuguegarao City sa Cagayan, Tanawan, Batangas, Infanta at Alabat sa Quezon, Coron at Aborlan sa Palawan, Legazpi, Albay, Iloilo City, Siquijor at Davao City. Sa Metro Manila, mararanasan ang 42 degrees Celsius na init sa Pasay City, habang 41 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City. Paalala ng Pag-asa, ang heat index na umaabot sa pagitan ng 42 degrees Celsius pataas ay itinuturing na mapanganib o danger level, kaya payo ng ahensya, iba yung pag-iingat kapag lalabas ng bahay. Ugaliin ding uminom ng maraming tubig at magsuot ng komportableng damit upang maiwasan ang pagkakasakit. Samantala, patuloy na mararanasan ang mga rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Hindi naman matiyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung kailan babalik sa normal ang supply ng kuryente dahil sa pagbagsak ng isa pang malaking power plant. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, hanggang anong oras ba mararanasan itong mga rotational brownout ngayong Biyernes? Kasi kanina, Asher, naranasan namin sa bandang Cainta, mga 10 minutes lang. June, aabuti na ng halos pahating gabi ang mga rotational power interruptions na ipinatutupad sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ay habang nakataas pa rin ang red alert status sa Luzon at Visayas grid. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng manual load dropping o rotational power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay habang mas pinahaba pa ng NGCP ang red alert status ng Luzon Grid na tumatagal ng 9 na oras simula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Tumaas na rin sa 7 oras ang red alert sa Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Mananatili ito hanggang hindi pa kakayanin ng electrical grid ang malaking demand sa kuryente sa gitna ng tag-init.
Mahigit 800 kilowatts ang kakulangan sa projected demand o kinakailangang kuryente ng Luzon grid kumpara sa available capacity o supply nito, habang halos 200 megawatts naman ang tinatayang kakulangan sa Visayas grid. Tumaas rin sa 31 ang mga planta ng kuryente na nagpapatupad ng forced outage sa Luzon, habang 14 pa rin ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Umakyat naman sa 25 planta sa Visayas grid ang naka-forced outage, habang 11 ang tumatakbo ng derated capacities. Paliwanag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, may 2 malaking planta ang hindi pa rin nakakabalik sa pagsusupply ng kuryente. Ito ay matapos ang tripping incident sa Batangas Transmission Line noong Martes, May 12. On the part of NGCP, nagkakaroon din kami ng problema sa linya, minsan problema sa substation. Pero for NGCP's part, ang binibilang namin yung madalian pagbalik, no? So, na-restore namin yung linya within 12 hours. Bukod dito, nagpalala sa sitwasyon ang pagbagsak ng isang malaking planta sa Luzon grid. Around past 10 o'clock, nagkaroon tayo ng additional unplanned maintenance shutdown. It's one of the 2 largest units in the Luzon grid. So na-extend pa yung red alert natin. The original forecast was from 3 to 10 p.m. But we had to extend it from 2 p.m. to 11 p.m. today. Sa ngayon, tinitingnan pa rin ng NGCP kung magkakaroon pa ulit ng alert status ngayong darating na weekend at kung magtutuloy-tuloy pa rin ito sa mga susunod na araw at mga linggo. Kung makabalik yung mga planta na nasa Batangas, number 1, wala nang red alert sa Monday. And with the current supply, there would be no alerts over the weekend. Bunsod ng mga alert status, inatasan ng Department of Energy o DOE ang NGCP na magsumite ng report sa mga sitwasyon sa linya at supply ng kuryente. Tiniyak naman ng NGCP na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DOE bilang policy maker upang maintindihan ang mga sitwasyon. Pero gusto ko lang linawin ng NGCP, hindi ko kami nagkukubli ng impormasyon. In fact, ang dami hong mode na binibigyan namin sila ng information. May mga regular reports that are done through the email. And of course, merong mga Viber groups. And meron ring mga special request na dinediretso sa amin, no? Na hindi dumadaan sa thread, sa Viber thread. June, bukod sa DOE ay humingi rin ng full report ng NGCP ang Department of Energy Regulatory Commission o ERC. Sa bahagi naman ng Manila Electric Company o Meralco ay inihayag nila na patuloy rin ang koordinasyon nila sa kanilang mga commercial at industrial customers. Partikular na ito doon sa mga nasa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP para sa pangangasiwa ng kanilang paggamit ng kuryente. Mahigit 250 megawatts na ang deloading capacity commitment na kanilang na-secure. Sa kabila nito, umaabot ng nasa 900,000 ng mga customer ng Meralco ang naapektuhan sa mga rotational brownout kahapon na kinailangan nilang ipatupad bunsod nga ng red alert status ng NGCP. Sa ngayon ay oras-oras pa rin ang mga schedule o naglalabas ng schedule ng pagpapatupad ng manual load dropping o ang rotational brownout ang NGCP, kung saan makikita ang mga schedule na ito sa social media page ng NGCP. Patuloy na bang nananawagan ng mga power stakeholders ng pagpatuloy na kanilang kaukulang energy conservation at efficiency measures sa paggamit ng kuryente. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.
Bumuo na isang special panel ng Department of Justice o DOJ para imbestigahan ang nakaraang barilan sa Senado. Samantala, sinabi ng DOJ na aarestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kung magtatangka itong lumabas ng bansa, kaya naman ilalagay na rin nila ito sa Immigration Lookout Bulletin. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ngayon ang magiging kaibahan ng gagawing investigasyon ng special panel ng DOJ sa investigasyon naman ng Ombudsman at pulisya? Magandang gabi, Monica. Ang masasabi lang natin dito sa gagawing investigation ng Department of Justice para yan sa fact-finding investigation o malalimang pag-iimbestiga pag-alam ng mga pangyayari doon sa insidente nga ng barilan dyan sa Senado noong May 13 at aalamin din dyan, Monica, ng mga otoridad kung sino ba ang may mga pananagutan sa insidente. Nag-utos ang Department of Justice o DOJ ng pagbuo ng Special Panel of Prosecutors upang magsagawa ng malalimang investigasyon sa shooting incident sa loob at malapit sa complex ng Senado nitong Miyerkules, May 13. Ang nasabing panel ay binigyan ng kapangyarihang mag-issue ng mga sapina at mangolekta ng mga ebidensya kabilang ang mga CCTV footage at ballistic results mula sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI. I likewise am directing and ordering all concerned law enforcement agencies, including the PNP, particularly its scene of the crime operatives, the NCRPO, the Pasay City Police Station, as well as the National Bureau of Investigation, to preserve and submit within 48 hours from receipt of the order all relevant evidence and records pertaining to the series event that transpired at the Senate complex from May 11 to May 14, 2026. Hihingi rin ang panel ng mga ebidensya sa Senado, kasama na rin dito ang mga CCTV footage. Humingi din ng ang DOJ sa mga media na magbigay ng mga picture o video ng insidente. The DOJ shall request the Office of the Sergeant at Arms through the Office of the Senate President to submit a report and turn over all relevant pieces of evidence in its possession and control. Evidence that may aid the special panel of prosecutors, which would include CCTV footages, ballistic and paraffin examination results, deployment records, communication logs, incident reports, witness statements, and other forensic and documentary evidence. Kasabay nito, kinumpirma ng DOJ na mayroong valid na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat iginagalang ng kagawaran ang pagiging co-equal branch ng Senado at ang kapangyarihan ng Korte Suprema bilang pinal na tagapaglutas sa mga legal na isyu, nagbabala ang DOJ na aarestuhin si Senator Bato sa oras na tangkain niyang lumabas ng bansa. Ayon sa kagawaran, ang anumang pagtatangka ni De La Rosa na tumakas palabas ng Pilipinas ay ituturing na mockery of justice o pag-atake sa justice system. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. Binigyang diin ni Secretary Vida na mayroong mga obligasyon ng bansa sa ilalim ng international commitments nito kaya hindi maaaring pabayaan ang pagpapanagot sa senador. Sa kasalukuyan, Monica, mayroon ng inisyo na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay De La Rosa. Bagamat ang ILBO ay karaniwang ginagamit lamang para sa monitoring, nilinaw ng DOJ na dahil sa umiiral na warrant, ang senador ay agad na haharangin at aarestuhin ng mga border control authorities kung makikitang sinusubukang umalis ng Pilipinas. I've issued an ILBO already for him. We've sent notices to our border control authorities, basically.
So in effect, if he will be cited or if he will be seen trying to flee the country, he will be arrested. Inatasan na rin ang mga autoridad na alamin ang kasalukuyang lokasyon ng senador matapos itong mapaulat na lumabas na sa kustodiya ng Senado. Monica, natanong natin kanina si Justice Secretary Vida kung yun bang naging galaw ni NBI Director Melvin Matibag yung pagpapadala ng mga NBI agent dyan sa Senado kung saan makikita nating armado na mga matataas na kalibre ng baril, gayon din sa GSIS. Kung ito ba ay coordinated sa kanya o alam niya, ang sagot lang ng kalihim ay yes. So ibig sabihin alam niya yung deployment dyan ng mga NBI personnel. At sa ngayon, sabi pa ni Vida, walang siya nakikita pang sapat na batayan upang suspindihin si Matibag kaugnay dito sa issue at naniniwala siyang mananatili pa ito sa serbisyo habang gumugulong ang investigasyon. Yan man ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Ibinahagi ng National Bureau of Investigation ang kuha mula sa suot na body-worn camera ng kanilang mga operatiba na nasa loob ng GSIS building nang mangyari ang barilan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa palasyo, si Office of the Sergeant at Arms o sa Officer in Charge Mo Aplaska ang nagbigay ng warning shot dahil may mga tauhan ng National Bureau of Investigation na nais pumasok sa loob ng Senado mula sa opisina ng GSIS nang walang koordinasyon sa OSAA. Pero sa kuhang ito mula sa body-worn camera ng NBI, makikita ang mga pangyayari mula sa labas ng GSIS compound habang nagaganap ang pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado. Base sa video, maririnig mula sa tinig ng isang NBI agent na nagsimula umano si OSAA o IC Aplaska na magpaputok ng baril, kung kaya't gumanti na rin ng putok ang mga operatiba ng NBI. Anim yung bubungan, nagkagulatan, bababa pa rin, second day, atras ako. Pumutok si Aplaska, pinutok ako rin. Pasok yung anim, yun, nagkapalitan ng putok. Makikita rin ang ginawa nilang pagposisyon at pagkubli habang nagaganap ang putukan. Ingat lang. Tumatagos yung bala dito sa gym. Tumatagos yung bala sa bubong ng gym. Medyo cover lang, cover. Huwag masyadong nakatayo siguro. Cover mo lang dito sa loob ng GSIS. Copy sir. Mga sniper ha, ingat tayo. Sa bubong. Siguro mag-pull out kayo dyan muna. Safe tayo lahat. Mula sa puntong iyon, nagsipasukan na sa loob ng gusali ng GSIS ang ilang NBI agents kung saan sila nagkita-kita ng iba pang ahente at maging miyembro ng media na kanilang kasama. Ay, pinutok ka mismo. Oo, di aplas ka mismo. Tumutok ng tatlo pa atras. Doon ako. Saan kayo sir, di ba? Sa training abda. Sa kantin. Oo, dito sa tabi pintuan ng training abda. Kaugnay sa gagawing investigasyon, ipinananawagan naman ni Senator Jinggoy Estrada na i-secure ang lahat ng kopya ng closed-circuit television o CCTV sa Senado. Reserve yung CCTV for future reference. Kaya naman binigyan ng ulang pagsasalita ko. I'm open to it. Pagdating ng investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages. Kaugnay ng insidente, sinuspinde na ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwan si OSAA Acting Head Aplaska bilang bahagi ng kanilang gagawing investigasyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ng Department of National Defense na nananatiling apolitical at profesional ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay sa gitna ng mga panawagan at pagpapahayag ng suporta mula sa ilang mista kaugnay na kinakarap na issue ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Very clear sa Armed Forces that they have learned the lessons of improper meddling by the Armed Forces
in politics. Walang nakikitang impact o epekto sa Armed Forces of the Philippines si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng mga panawagang suporta kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang reaksyon ng kalihim kasunod ng pahayag ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated o PMAAAI na dapat manatiling kalmado, non-partisan at nagkakaisa ang mga miyembro sa gitna ng mga nangyayari sa bansa. Hinikayat din ni PMAAAI Chairman at CEO Cavalier Ricardo David Jr. ang mga ito na iwasan ng mapanirang pahayag at personal na pag-atake. Tiniyak naman ni Secretary Teodoro na nananatiling profesional at nakatutok ang mga sundalo sa kanilang mandato. Sa panayam ng mga mamamahayag sa Gamu Isabela, sinabi ng kalihim na posibleng magkaroon lamang ng impluwensya ang mga panawagan sa mga retiradong opisyal para sa suportang pampolitika, ngunit hindi sa mga nasa aktibong serbisyo. Probably will influence those that are retired to for political support. But those in the ranks are professionals and this will not affect them. No, that's a law enforcement issue. There's a big distinction between a political and law enforcement issue and a military issue and a national defense issue. Binigyang diin din ni Teodoro na malinaw ang mandato ng Armed Forces at hindi dapat isinasangkot ang militar sa anumang usaping pampolitika. Now, yung mga panawagan sa Armed Forces na mag-a-class or whatnot from any party that has no basis in law and in the use of the Constitution na the Armed Forces is the protector, it is a gross and mistaken misinterpretation of the Constitution. There is no operative procedure for that. It is just a statement that the Armed Forces must remain apolitical. Samantala, nagpahayag naman ng suporta kay Senador Ronald Bato de la Rosa ang PMAC Nagtala Class of 1986. Sa kanilang inilabas na manifestation of support, sinabi ng grupo na nagkakaisa sila sa matatag at hindi matitibag na suporta para sa kanilang kabatch o mista. Binigyang diin ng grupo ang mga katangiang umanong ipinamalas ni De La Rosa sa kanyang panunungkulan bilang sundalo, pulis at lingkod bayan, kabilang ang tapang, integridad, katapatan at serbisyo para sa bansa. Iginiit din ng PMAC Nagtala Class of 1986 na hindi sila mananatiling tahimik sa gitna ng mga usaping kinakaharap ng senador. Kabilang sa PMAC Nagtala Class of 1986 ang ilan sa dating matataas na opisyal ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Gaya ni na dating PNP Chief Archie Francisco Gamboa, dating AFP Chief of Staff Filemon Santos Jr., dating AFP Chief Gilbert Gapay, at dating Philippine Army Chief Makairog Maki Alberto. Panawagan nila manaig ang katotohanan, due process at rule of law sa anumang usaping kinakaharap ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Dagdag kaalaman po, usong-uso na naman po ang brownout ngayon. At ninyo ba rin tatanong, bakit tinawag na brownout? Hindi naman brown. Pag nawawalan ng kuryente, black nga eh. Pero bakit brownout ang tawag? Alamin natin. Ang term na brownout ay galing sa electric systems noon. Kapag kulang ang supply ng kuryente, imbes na totally patayin ng power, binabawasan muna ang voltage. Ang resulta, humihina ang ilaw. At dahil dim o brownish ang dating ng ilaw noon, tinatawag itong brownout. Samantalang ang blackout ay total na pagkawala ng kuryente. Ibig sabihin, technically, kapag totally walang kuryente, mas tama raw tawagin itong blackout. Pero dito sa Pilipinas, nasanay na tayo na lahat ng pagkawala ng kuryente ay brownout.
At hindi lang tayo, ginagamit din ang term na ito sa ilang Asian countries. Ayon sa historical electrical terminology, ang brown sa brownout ay galing sa pagdidilim ng incandescent lights kapag mababa ang voltage. Kaya dati kapag brownout, mahina lang ang ilaw, hindi totally patay. Sa madaling salita, ang salitang brownout ay literal na galing sa kulay ng ilaw noon. Ikaw, akala mo rin ba magkapareho lang yung brownout at blackout? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shoutout kina Vito Tan, Karen Pacomios at Elmer Salvador. Gayon din kay Joshua Tagle, Chloe Janicio at Giancarlo Arocena. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 91:2 na nagsasabi, Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.